within your property, kayo na po yung responsible nun. So, kayo na po mag-grass cut ng property nyo right after yung turnover. And then, if ever nga sir na may babasag, kayo na po yung mag-ready. Then, let's proceed sir sa ating turnover kit na lang po. So, ito sir yung turnover kit na tinatawag. So, compilation lang naman siya ng documents na kailangan nyo po pag mag-a-apply po kayo ng water and electricity. So, dito po yung mga documents na kailangan nyo kapag mag-a-apply po kayo ng utilities, as well yung document na magpapatunay na kayo po yung may-ari ng property. So, for Meralco sir, andito po yung subcon natin or yung partner natin na nagkakabit po or nagpo-process ng po. You also have here po, yun po yung si ma'am po. So later sir, if ever po na interested kayo, endorse ko na lang po kayo sa kanya para po malaman nyo kung magkano po yung breakdown assistance sir. Then ito naman sir, first natin i-discuss yung certificate of acceptance. So katunayan lang naman to sir na on this day, i-accept nyo na po yung property nyo dito po sa New Leaf. And isa-summarize ko na lang sir yung item per item para po mas maintindihan nyo yung pinakalaman ng ating certificate of acceptance. So nakasaad dito sir, bilang yung homeowner po, dapat po ay nagko-comply lang naman po kayo at nag-a-abide sa mga conditions, restrictions, regulations na nakasaad po sa ating deed of restriction. Or in short, dapat sir ay aware lang po kayo at sumusunod kayo sa mga guideline na nandito po sa ating deed of restriction. So si deed of restriction sir, bali rules and regulation naman yan, magiging guide nyo sa sir, for example, sa pagtira, sa pag-quit, din gawin sa construction, ano yung bawal gawin sa pag-alaga ng hayop, sa parking, and then item number 3 naman po, ito naman sir ay pagbabayad natin ng real property tax or amilyar. For the year 2025 until previous years po, bayad na siya ni Philippines. Bali next calendar year sir, starting January 2026, si buyer na po yung magbabayad ng amilyar. And then ang ipapakita nyo pong supporting document dyan sir is yung ating tax declaration, which is also included here on our turnover kit po. So ito po sir. This is for land and for building po. So ito yung papakita nyo kay assessor's office. And then magre-request lang sana sir yung part namin na kung pwede po kapag nagbayad na po kayo ng amilyar, isend nyo na lang po kay PhilipDesk or kay Service Desk yung pinaka-resibo po kung bayad sa amilyar. Para po may record lang po yung end namin. Then item number 4 sir, regarding naman po ito sa pagbabayad natin ng membership in association dues. Since under developer pa po tayo and wala pa po tayong COA dito, lahat po ng concern nyo kay admin po muna. For your information sir, we also included here yung ating contact information together with email address po ni admin. Ito po siya, Sir Freddy Tacluyan po. Siya po yung admin nyo dito sa ating New Leaf. Nandito po yung contact number niya. If ever sir na may kailangan kayo sa kanya, for example, approval sa construction and then may complaint po kayo sa kapitbahay, pwede nyo po siyang kontakin. Then mention din naman po sa item number 5 na kapag po magpapakonstruct kayo, dapat po may approval po muna tayo ng property management office or ni admin. So mangyari kasi dito sir, yung pinaka-plano nyo for construction or pinaka-drawing po, ipapacheck mo po yan sa kanya. Once na ma-check niya po yan, saka pa lang po kayo pwede magpagawa pag na-approve na sir. Then dagdag information lang sir, yung ating construction bond. Construction bond is amounting 15,000. 12,000 yung refundable po ni buyer. Kahit major or minor, same. Construction bond natin ma'am is for outside of it. Okay. And I mean, Exterior. yung kunyari Exterior. na may gusto silang kabasag or ano, okay lang yun. Walang So yun naman sir, cover lang kami niya sir. For example, gate, fencing, extension ng unit nyo sa labas, kapag magpapa-cement ng parking, kasama niyo po siya sa breakdown ko lang sir, yung 12,000 po nakukuha niyo, 1,500 and another 1,500 and if 50 yun, then inspection fee. Kunin po ni admin. But yung 12,000 yun sir, kapag po may nakita violation
bibigyan ko po kayo ng time. Eh, what if- Later po, bibigyan ko po kayo ng time. Kapag po may concern kayo nga ma'am, yun nga po, kapag may concern kayo at major, hindi ko po kayo papa-accept. Ano po ba kayo? Agent po ba kayo ma'am? Hindi, pamangkin. Yun nga ma'am. Kapatid ko. Opo, kapag po may concern kayo ma'am, hindi po namin kayo papa-accept today, then kung kaya naman siya, papabalikan mo. Pero yun naman ma'am, before we turn over naman yung unit, no require naman. Kaya you don't need to worry. Then kung minor lang naman, kaya naman po pabalikan kapag kaya po pabalikan. Then dito na lang sir, tatlo po siya. Ayan. So mamaya sir, bibigyan ko kayo ng time to check yung unit nyo. Heads up lang po sir, yung mga bintana nyo, medyo makulat na siya since hindi naman po normally na na-open yung mga bintana natin. Normal siya sir kasi nainitan, naarawan, yung mga pintura po tumitigil. Kaya kapag lumipat na po kayo namin sir, palagyan mo na lang po ng point. Kapag lumipat na po. Para hindi po siya makakulat. Then sir, ito naman yung photocopy ng title. No? So under developer po siya. So when we enter the process po by waiting for payment lang po, ang gagamitin po na so sa yung so sir, pangalan yan sir. No? And then as you can see po, dry sealed and authorized po yan. Original document po ito sir. So if ever man sir, hanapan kayo ng proof of ownership na document, pwede mo po siyang gamitin as sir, as the owner of the this document po ay sa inyo. Bali, kukuha lang kami ng dalawang copy ng certificate of acceptance together with the survey. Then, answer. Then, next naman natin, sir, na document na i-discuss is yung ating certificate of occupancy. Requirement lang naman yung document. Then, sir, next naman natin is yung water. So, water provider po natin si Countrywide, affiliate company po siya ng Philinvest. So, located po siya sa Makati. So, if ever man, sir, nalalayuan po kayo Makati office, we also have Mandaluyong sa may calling office natin sa Philinvest Land, sa EDSA po yan. And then we also offer, sir, yung ating satellite service po or satellite office at Vector 1 naman, sir. Sa Alabang naman, sir. So, punta lang kayo sa 14th floor, then dali nyo lang to, sir, yung mga requirements natin na to together with your accomplished form po. Ito yung form natin, sir. Ayan. Then, ito naman sir, kapag ayaw nyo naman sir, pumunta sa office natin, pwede naman kayo mag-apply through online naman sir. Yes. Kapag mag-apply po kayo ng online sir, create lang kayo ng email, i-address nyo lang po kay helpdesk. And then, after that, i-attach nyo sir yung may mga check natin na documents. Item 1 included na po yun sa form or sa documents natin. Item number 2 sir, po yung kay admin. So, paano po siya makuha? Through email na lang sir. Email na lang si admin. Yun nandito po. Then item 5 and 6 for your providing na lang naman yan since ID mo and picture na lang sir. Then after that sir, i-attach nyo naman yung accomplish form no? Pinapagin nyo. Then i-attach nyo na sir yung scan copy ng ano dito po sa email address. So, i-scan ko lang yung mga documents. Yes sir. Then if ever po na wala pa rin kayo makuhang feedback kay CWSI, you can direct naman po sa ating service desk ni Philinvest. Baka po may questions pa po kayo or clarifications po. Ilaw tubig na yun. Yes ma'am, yung ilaw po, andito po yung May Kahit mga kung magpo-proceed tayo. Nandyan lahat ng kayo. Dito lang ang form. Pero Sa Meralco lang po. down or the amount kay Dennis. Ito. sa ilaw lang. Hindi naman we can check po. Yes po. Usually naman po talaga pinapapunta po namin. May sasakyan po ba kayo? Yeah. Okay. Ma'am, samahan ko na lang po kayo. No? Bali, iwanan na lang po muna natin yung folder. Kung okay naman Yung sa water, paano yun? Direct na lang magkaan. Ano bang sakot na itong water? Countrywide tayo ma'am, affiliate company. Resident. Hindi ma'am, affiliate company siya ng Philippines. So paano pagka pupunta doon? Pwede tayo magpunta sa Alabang. And then sa Mandaluyong.